Ikatlo ng Hunyo, 26. Naghahanda si Vladimir Putin na salubungin ang mga negosyante at opisyal mula sa iba't ibang bansa sa St. Petersburg International Economic Forum, isa sa pinakamahalagang taunang kaganapan ng Russia. Ngunit isang grupo ng mga Ukrainian na walang pilotong sasakyang panghimpapawid o UAV ay paparating upang guluhin ang okasyon. Malapit nang magsimula ang kaganapan sa St. Petersburg, ikalawang pinakamalaking lungsod ng Russia, matapos ang mahigit 4 na taon ng digmaan laban sa Ukraine. Hindi kasing engrande ang International Economic Forum mayong taon kumpara dati. Pero mahalaga pa rin ito sa kalendaryo ng Rusya, pagkakataon para sa Kremlin na palakasin ang ugnayan sa Global South at ipakita ang humina, ngunit hindi tuluyang nabuwag na lakas ng ekonomiya nito sa mundo. At mismong Pangulo ng bansa ang sasalubong sa mga dadalo. Hindi alam ni Putin na magiging simbolo sa kasaysayan ang 26 na kaganapan, hindi ng lakas at kapangyarihan ng Russia, kundi ng matinding kahihiyan. Sa mahigit 1,000 kilometro mula rito sa Ukraine, minomonitor ng mga piloto at crew ang screen habang papalapit ang kanilang strike drone sa target. Handa nang magpaulan ng apoy sa mahahalagang ekonomiko at militar na infrastruktura ng Russia. Iniisip pa rin ni Putin na ligtas siya sa St. Petersburg. Naniniwala siyang malayo ito sa front lines, kaya hindi ramdam ang epekto ng digmaan niya sa Ukraine. Malapit na niyang malaman kung gaano siya kamali. Sa yugtong ito ng digmaan ng Russia at Ukraine, malaki ang pagbabago sa laban. Ang nagsimula bilang inaakalang madali ang tagumpay para sa Russia noong 22 ay mabilis na nauwi sa isang matinding, nakakapagod na labanan, na ang Kiev ay napatunay ang mas mahirap pabagsakin kaysa sa inakala ng Kremlin. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawala ang bentahe ng Russia. Samantala, ang kalaban nito ay lalong lumakas dahil sa mabilis na pag-unlad ng lokal na industriya ng depensa at malaking suporta ng mga kaalyado sa kanluran. At pagsapit ng Mayo ng 26, ang Ukraine, hindi ang Russia, ang siyang namamayani. Hindi lang ito nagdudulot ng mas maraming casualty kaysa kayang tiisin ng Russia. Hindi lang nito pinapabagal ang mga pag-atake ng kalaban sa harapan at muling nababawi pa ang ilang bahagi ng mga nawalang teritoryo sa mga linya ng labanan. Pinamumuluan din nito ang mas matindi at matagumpay na kampanya ng malalalim na pag-atake sa mga target sa sinakop na teritoryo at lampas pa. Linggo-linggo, dumadami ang ulat na sinasabog at sinusunog ng Ukraine ang ari-arya ng kalaban, tulad ng malalaking oil refinery ng Russia, imbakan ng bala, base ng eroplano, at depensa sa himpapawid. Sa bawat pag-atake, tumindi ang paranoia sa Kremlin. Si Putin ay nagtago pa sa underground bunker, natakot para sa kanyang buhay, at muntik nang kansilahin ang Victory Day Parade sa Red Square ng Moscow. Natuloy pa rin ang kaganapan, mas simple at maliit, kung saan nagbiro si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa pagpirma ng Pekeng kautusan at nangakong hindi sirain ang espesyal na araw ni Putin gamit ang drone at misil. Hindi ibig sabihin nito na titigil ang Ukraine. Patuloy pa rin nilang winawasak ang infrastruktura at dinadala ang digmaan sa mismong populasyon ng Russia. Nangako silang lalakas at dadalas pa ang kanilang pag-atake hanggang magkaroon ng kasunduan para sa kapayapaan pagsapit ng Hunyo. Si Putin ay tila anino na lang ng dati niyang sarili at umaasa sa International Economic Forum, nakilala ng mga ekonomista bilang Davos ng Russia, para maibalik kahit paano ang kanyang dignidad. Nakasalalay ang kanyang prestihiyo habang tinatanggap niya ang mga dignitaryo, bilyonaryo at delegasyon ng korporasyon mula Saudi Arabia. Ito na ang kanyang pagkakataon para maitama ang mga bagay kahit papaano. Pagkakataon nito para ipalaganap ang kanyang kwento, hindi lang sa Moscow, kundi sa buong mundo, para ipakita na hindi mahina ang ekonomiya ng digmaan ng Russia, hindi epektibo ang parusa ng kanluran, at ayon mismo sa plano ang takbo ng digmaan. Para sa Ukraine, isa rin itong oportunidad para idiin ang kanilang kalamangan at ipakita ang lakas militar sa mas malaki at mas sari-saring tagapanood.
Kung kaya nitong tamaan ang St. Petersburg, maaring ipakita ng Kiev sa buong mundo ang tunay na kahinaan ng Russia sa oras ng malaking economic party ni Putin. Winawasak ang bawat salita sa talumpati niya. Hindi palalampasin ng Ukraine ang pagkakataong ito. Nagkaisa ang Security Service ng Ukraine, Unmanned Systems Forces, Special Operations Forces, Defense Intelligence at State Border Guard Service ng Ukraine para maghanda ng pag-atakeng magpapayanig sa mundo. Isang direktang pag-atake, hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, kundi sa tatlo. Sa pinakamahalagang infrastruktura ng Russia, lahat sa loob lamang ng isang araw. Noong Hunyo 3, nabasag ang tahimik na umaga sa langit ng St. Petersburg ng mahinang ugong ng Ukrainian drone. Para sa isang misyon na ganito, na kailangang magtagumpay, hindi pwedeng gumamit ang Kiev ng kahit anong mas mababa pa sa kanilang pinakamagagaling na kagamitan. Bagamat hindi pa opisyal na kinumpirma ng mga puwersa ng depensa ng bansa kung anong partikular na mga drone at taktika ang ginamit nila, ang ebidensya mula sa mga kaparehong pag-atake ay nagpapahiwatig na maaaring ginamit nila ang mga kagaya ng FP1s ng Firepoint. Gawa ng isang kumpanyang nakabase sa Kiev, ang mga drone na ito ay may kahangahangang operational range na umaabot hanggang 1,000 milya, kasabay ng kakayahang magdala ng mga warhead na may bigat mula 130 hanggang 260 libra. Mayroon din silang mga Starlink antenna na nagbibigay daan sa kanila na tamaan ang kanilang mga target ng may pinakamataas na katumpakan. Kahit na ang mga target na yon ay nasa napakalalayong distansya mula sa mga operator ng drone. Ang mga drone tulad ng FP1 ay kinakailangan para sa ganitong uri ng pag-atake dahil tinatarget ng Ukraine ang isang lungsod na humigit kumulang 680 milya ang layo mula sa kanilang sariling hangganan. Hindi sapat ang mga drone na maikli o katamtaman ang abot. Pinakamagagaling lang na long-range UAVs ang kayang gawin ito. Pero hindi lang distansya ang hadlang na kinailangang lampasan ng mga tagaplano ng militar ng Kiev. Posibleng matukoy ang kanilang mga drone habang bumabiyahe papuntang destinasyon at tumatawid sa teritoryo ng Russia. Isang radar at isang air defense system lang ang kailangan para mapabagsak agad ang grupo ng drone bago ito makalapit sa target. Natutunan na ng Ukraine ang mga paraan para labanan ang depensa ng Kremlin. Marami sa kanilang mga drone ay dinisenyo para magkaroon lang ng napakaliit na marka sa mga radar screen. Kadalasan ay mababa ang lipad, halos sumasayad sa mga tuktok ng puno at paikot-ikot na lumilipad sa ganitong paraan. At para madaling malusutan ang S-400 air defense system, lalong umaasa ang Ukraine sa mga jet-powered drone na Pain. At kadalasan ay walang dalang pampasabog. Minsan maliit lang ang pampasabog, sapat para malampasan ang depensa ng kalaban at bigyan sila ng maraming target na mahirap simulan. Sa ganitong kombinasyon ng taktika, nalinis na ng Ukraine ang maraming air defense at radar station papuntang St. Petersburg. Sa madaling salita, gumawa sila ng isang koridor kung saan ligtas na makakadaan ang kanilang mga UAV at matagumpay na nakarating ang mga drone ng Kiev sa lungsod na dating kilala bilang Leningrad. Doon, naggulat ang mga lokal na residente at dali-daling bumangon mula sa kanilang mga kama papunta sa kanilang mga bintana. Kinuha ang kanilang mga cellphone at kinunan ng video ang pangyayari. Habang pumapasok ang mga UAV ng Ukraine sa himpapawid ng lungsod at mabilis na tumungo sa kanilang target, biglang nag-aktibo ang mga automated na air defense batteries habang desperadong silubukan ng mga tauhan ng Rusya na pigilan ang hindi maiiwasan, ngunit huli na ang lahat. Habang mabilis na tumatakbo at nakalock ang target, tumama ng eksakto ang mga strike drone sa mga gusali at estruktura ng JSC Petersburg Oil Terminal, isa sa pinakamalalaking pasilidad ng langis sa Baltic region. Sumasaklaw ng higit sa 70 ektarya at may 21 tangke ng imbakan para sa parehong magaan at madilim na produktong langis. Ipinagmamalaki ng terminal na ito ang taunang kapasidad na throughput na 12.5 milyong tonelada. Nasa loob ito ng Great Port ng St. Petersburg na nagdadala ng langis at petrolyo sa tren, ilog, kalsada at dagat. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng ekonomiyang langis ng Kremlin at malapit na itong sumiklab.
Sinabi ng lokal na gobernador ng Rusya, Alexander Drozdenko, na napabagsak ng depensa ng himpapawid ng Rusya ang 50 UAV ng kalaban. Iba ang kwento ng mga video at larawan mula sa lugar. Sunod-sunod na drone ang tumama sa mga target. Bawat tama ay nagdulot ng malalakas na pagsabog na yumanig sa pundasyon ng daungan at narinig sa malalayong lugar. Malalaking sunog ang sumiklab at makakapal at nakakasakal na haligi ng itim na usok ang umakyat sa langit at tinakpan ng araw sa umaga. Agad nag-online ang natakot na residente para ipakalat ang balita habang mabilis ring kinansela ng opisyal ang mga flight sa Pulkovo Airport. Kung akala ni Putin ay naranasan na niya ang pinakamasama, nagkakamali siya. Ngayon pa lang nagsisimula ang atake. Habang tinatamaan ng mga drone ang St. Petersburg Oil Terminal, may ibang grupo ng drone na humiwalay na. Dumiretso na sa pangalawang target na mga 100 milya lang mula sa una. Ang Kronstadt Naval Base na matatagpuan sa Kotlin Island sa Gulf of Finland ay maaaring mas mahalagang bahagi pa ng infrastruktura ng Kremlin. Matagal nang naging tahanan ng Kronstadt ang ikatlong submarine division ng Kremlin at ika-105 brigada ng barko. Sentro rin ito ng pagkukumpuni at lohistika ng Baltic Fleet ng Russia. Kaya dito pumupunta ang mga barkong pandigma, frigate, patrol boat at submarine ng Russia para sa anumang pagkukumpuni o trabaho. Dahil sa mga pasilidad gaya ng Kronstadt, naigiit ng Russia ang kapangyarihan nito sa hilagang Europa ng matagal. Matagal nang kinikilala ang naval base na ito bilang hindi mapasok na kuta, bantay sarado ng naval artillery, surface-to-air missile batteries at iba pang depensa. Kadalasan, may mahigit 20 barkong pandigma at 12 ng auxiliary support vessel na nakadaong sa loob at paligid ng lugar. Lahat ng ito ay posibleng target ng Ukraine gamit ang pinaka-advanced nilang mga maritime strike drone na may real-time video guidance feed. Mabilis na sinuong ng world-class na UAV pilots ng Ukraine ang depensa at nakapasok sa loob ng isla. Siya ka nagtuon sa mahalagang kagamitan doon. Tulad sa oil terminal, agad nag-ulat ang mga lokal ng pagsabog, sunog at usok habang tinatamaan ng mga drone. Isa sa mga target nila ay ang Boyki, isang Project 20380 na multipurpose na barkong pandigma na kabilang sa Baltic Fleet. Kumpleto sa gamit at kayang magpalipad ng pinakamapaminsalang misil ng Russia. Ayon sa ulat, ginamit ang barkong ito mula 2013 at dinisenyo para sa iba't ibang misyon, tulad ng depensa ng baybayin, pag-atake sa barko at submarino, at depensa laban sa impapawid. Ipinagmamalaki nito ang displacement na 2,200 at 20 tonelada, haba na 300 at 42 talampakan. May crew na humigit kumulang 100 at pinakamabilis na bilis na 27 knots, armado ng 100 mm, isang A-190 naval gun Ural anti-ship missiles, Raidat air defense system, Pocket NK anti-submarine system at maging isang Ka-27 helicopter. May sariling hangar. Hindi lang ito patrol vessel, kundi seryosong barkong pandigma. Ngunit bigo itong pigilan ang dagsa ng mga drone ng Ukraine bago pa malaman ng mga tauhan sa lupa ang sitwasyon. Tinaman ng mga drone ng Ukraine ang Boyki mula sa iba't ibang direksyon. Nakunan sa satellite image at video mula sa kalapit na pantalan ang apoy at malaking pinsala sa itaas ng barko. May naiulat pang mga sunog at pagsabog sa lugar at posibleng may iba pang sasakyang pandagat na tinamaan, nasira o nawasak pa nga. Kahit anong mangyari, matindi ang tinamo ng Baltic Fleet at tuloy pa ang mga pag-atake. Habang nagliliyab ang baybayin ng Baltic, panibagong malawakang atake ng Ukraine ang tumatama sa loob ng Russia. Mga 370 milya mula sa linya ng labanan, sa rehiyon ng Tambov, matatagpuan ang lungsod ng Michurinsk. Hindi man kapansin-pansin sa mapa ang lungsod na ito, dito naman matatagpuan ang Progress Defense Plant, isang mahigpit na binabantayang pabrika na gumagawa ng mahahalagang bahagi
para sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Ayon sa depensa at intelihensya ng Ukraine, ang GUR War at Sanctions Database, dito ginagagawa ng Russia ang mga gamit para sa navigation at geodetic na tumutulong sa misil nilang tamaan ang target ng eksakto. Mahalaga ito dahil nagsusupply ng MP-Shamnapu Pudlima sensors para sa KH-ISA air-launched cruise missiles at GMS-0 ISA. D-gyromotors na ginagamit sa KH-50M2 at KH-50M2A na guided missiles. Umaasa rin ang depensa ng himpapawid ng Rusya sa Progress Plant. Gumagawa ito ng electric motor at gyroscope para sa Pantsir S-1 na defense system. Kaya mahalaga ang lugar na ito sa hukbong Ruso. Dahil sa mga pabrika na ganito, nagagawang gumawa ng bansa ng maraming missile at gamitin sa pambubomba ng mga bayan, lungsod, pasilidad militar at infrastrukturang sibilyan. Mula sa mga frontline hanggang sa buong Kyiv at Lampas, ito ang mga makinang nagpapakita ng kapangyarihan ng Russia. Pero ang isang mahalagang bahagi ay tuluyang nawala nung umaga ng ika-3 ng Hunyo, tulad ng nangyari sa kanila. Sa St. Petersburg, madaling nakalusot ang mga drone sa depensa ng Russia at bumangga sa Progress Plant sa Tambov. Nagbahagi ang mga lokal ng kwento tungkol sa malalakas na pagsabog na kayang tanggalin ang bubong ng mga workshop at mabilis magpakalat ng apoy na maaaring sumira sa malaking bahagi ng pasilidad. Ipinakita ng open source na mga larawan at saksi ang makapal na usok mula sa nasusunog na complex. Habang pinapaliit ng mga opisyal ng Russia ang insidente at sinasabing kakaunti lang ang pinsala, iba namang kwento ang lumabas sa mga larawan. Malawak ang pagkawasak tulad ng sa oil terminal, naval base at 12-12 ng iba pang target na tinamaan ng Ukrainian drones nitong mga linggo at buwan. Pagsikat ng araw noong Hunyo 3, nasilayan ang mga eksena ng pagkawasak sa rehiyon ng Russia. Alam ni Vladimir Putin na malaking araw yon, ngunit hindi niya inasahan ang dahilan. Akala niya ay ang International Economic Forum niya ang magpapasaya at ipagmamalaki niya. Sa halip, natuloy ang event, ngunit may naririnig at nararamdamang takot at pagdududa sa mga iginagalang na dumalo rito. Hindi na itago ng Kremlin ang nangyari. Patuloy na bumabalot ang usok sa langit ng lungsod at naririnig pa rin ang mga pagsabog at sunog sa malayo. Nabasag agad sa harap ng lahat ang imahe ng lakas at tibay ng Rusya at hindi na ito magiging katulad ng dati. Walang nagawa si Putin kundi manood at magplano para sa sarili niyang kapakinabangan. Samantala, nagtalumpati si Volodymyr Zelensky sa Kiev, sa bansa at buong mundo sa social media. Kinumpirma ang tagumpay ng kanilang long-range operations at nagbahagi ng dagdag impormasyon sa epekto nito. Ipinagdiwang niya ang long-range na parusa sa kalaban at nagpasalamat sa matatapang na mandirigma ng bansa sa kanilang husay para mapalapit ang kapayapaan. Sa buong mundo, balita, hindi tungkol sa ekonomiya ni Putin, kundi sa panibagong tagumpay ng Ukraine sa pag-atake sa kalaban. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamahusay sa uri nito. Sa katunayan, ito ay isang pag-atake kung saan 3 magkakahiwalay na target na pawang daan-daang milya ang layo mula sa Ukraine ang tinamaan at nagdulot ng matinding pinsala. Kinumpirma ni kalihim General ng NATO na si Mark Rutte na walang nakikitang problema ang alyansa kung atakihin ng Ukraine ang mga lehitimong target militar sa St. Petersburg o iba pang bahagi ng Russia. At nangako ang mga puwersa ng Ukraine na ipagpapatuloy ang laban hanggang sa magwagi sila sa digmaan. Malinaw ang mas malawak na estratehikong implikasyon ng Hunyo 3 nang sabay na tamaan ang St. Petersburg at Tambov. Napatunayan na ng Ukraine na taglay nito ang lahat ng kinakailangang teknolohiya, mga network ng intelihensya at taktikal na determinasyon upang gumamit ng tumpak na puwersa saan man ito gustuhin. Hindi lang sa sinakop na rehiyon, kundi pati sa loob ng Russia. Pinakita nitong di na proteksyon ang distansya sa Kremlin at di talaga ligtas ang mga infrastrukturang akalay ligtas. Nagpadala rin ng mensahe ang Ukraine kay Putin. Wala siyang matataguan, matatakbuhan o mapag-aasahang lugar na magiging payapa siya. At hindi ito ang unang beses na nagawa ng Ukraine
ang isang matapang na pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Panurin ang video sa screen para makita kung paano napatumba ng Ukraine ang multimilyong dolyar na nuclear aircraft gamit lang murang unmanned drone. Kita-kits sa susunod na labanan.